Sa mga kaanak po nung nadisgrasya ko, nung pinapatay ko, pasensya na po talaga kayo pero hindi na natin may balik yun. Inaharap ko na po yung kung ano yung kasalanan ko. Sana po mapatawad niyo ako. Pati na rin sa mga galit sa akin, yung mga tao. Sana po bago kayo magalit, intindihin niyo muna yung nangyari. Pinasok niya kami niya doon habang umiiyak yung anak ko. Sabi ko, hindi, okay na yun kasi naglabasan na tayo ng sama ng loob. Pero tumutulo pa rin yung dugo rito. Okay. Sabi ko, tanggalin mo na lang yung bisikleta mo dyan. Ginasgas na yung kotse ko. Hindi mo pa pinasandal sa kanya. Sabi niya, ang yabang mo, sabi niya, gusto mo, basagin ko pa yung salamin mo. So, doon na po nanilim yung paningin ko, sir. Lumabas ako, kinuha ko yung baril ko dito sa ano. Kinuha niyo yung baril niya, ano pong sumunod na nangyari? Yun na sir, naputukan ko na. Pero hindi ko talaga sinasadya yun, sir. Hindi ko rin gusto yung nangyari na ganun. Sinubukan niyo po bang tumakas? Hindi po, sir. Ang inaalala ko, sir, yung pamilya ko. Tsaka pag nakuha agad ako ng ano, sir, baka patayin ako. Yun ang nasa isip ko. Kaya sabi ko, isip ko muna yung pamilya ko kasi may mga umaligid na rin doon ng mga tao doon. Kaya kinuha ko muna sila, sir. Pero ba't po kayo napunta sa Masbate? Kinatid ko po sila, sir. Para kung may mangyari man sa akin, sir, nandun siya sa pamilya niya. Anong mensahe mo sa pamilya nang napatay niyo po? Pasensya na po kayo. Alam kong hindi na po may balik yung buhay ng pamilya nyo. Pero hindi ko talaga sinasadya yun. Sorry po talaga. Nanilim lang po yung paningin ko. Hindi ko po gusto yung nangyari. Aksidente lang po yun. Kung may babalik man yun, sir, siguro kahit masaktan ako, hindi ko gagawin yun, sir. Pero talagang nanilim lang po yung paningin ko. Sa mga Pilipino na nahuhusga sa'yo, ang gusto mo sabihin? Yung sa mga humuhusga naman sa akin, sana maintindihan nyo rin ang kalagayan ko. Hindi ko po talaga sinasadya yun. Handa ka harapin yung kaso to, ha? Handa ka harapin? Opo. Okay. Yung baril mo, ilan ang baril niyo po? Bali, isa lang po kasi yung dala, sir, nung nanganak yung asawa ko na si S po, nabenta ko lang po yun. Lisensyado ba yung baril mo? Opo. Okay. Pero hindi ka na reservist ngayon? Reservist pa rin po, sir. Active pa rin po. Talaga? Sabi po ng Army, hindi na. Pero active pa rin po kayo? Hindi kasi ako nagre-regular mag-report, sir. Pero active pa rin, sir. Okay, salamat po. Thank you. Bumusi na ako. Parang yung password na parang okay na, ganun. Ngayon, kinabit kong ganun. Pagkabit kong ganun, yung bisikleta pala, nandito na, parang hinahabol niya ako. Okay. Yun. Yung binaba ko yung window, sabi ko, kuya, pasensya ka na. Sabi ko sa kanya, ganun. Wala namang nasaktan, hindi naman din natin sinasadya pareho. Wala namang ano. Okay. Sabi niya, ang yabang mong patakbo, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi naman. Ang sabi ko sa kanya, sir, dapat kasi mga bisikleta dito kasi gilid. Sabi niya, gago ka pala eh. Doon na nag-umpisa yung ano, nagmurahan kami. Doon sa bago ko lumabas. So sabi niya, kung matapang ka, lumabas ka. Yun na sir, lumabas na kami. Okay, then nung lumabas na kayo, ano pong nangyari? Yun na sir, hindi na namin napigilan ng isa't isa kapag nagpang-abot na kami sir. Okay. Kaya malaki sir, kaya ito hindi po. Pero sir, napuruan. opo, sir. Hanggang sa nilak niya ako sir. Nung nilak niya akong ganon, kasi matangkad siya, nangina na po ako. Sa kanya ako binitawan. Okay. Nung pagbitaw niya sa akin sir, hinanap ko yung tsinelas ko. Opo. Nung makuha ko, bumalik na ako doon sa sa sasakyan ko. Tapos yun, siguro nakita niya yung sticker ng Philippine Army sa likod ng kotse ko. Ang akala niya siguro na hindi ako reservist, regular na sundalo. Kaya siguro humingi ng pasensya. Sabi niya, sir, pasensya ka na, sabi niya sa akin. Pinasok niya kami niya doon habang umiiyak yung anak ko. Sabi ko, hindi, okay na yun kasi naglabasan na tayo ng sama ng loob. Pero tumutulo pa rin yung dugo rito. Okay. Sabi ko, tanggalin mo na lang yung bisikleta mo dyan. Ginasgas na yung kotse ko. Hindi mo pa pinasandal sa kanya. Sabi niya, ang yabang mo, sabi niya, gusto mo, basagin ko pa yung salamin mo. So, doon na po nanilim yung paningin ko, sir. Lumabas ako, kinuha ko yung baril ko dito sa ano. Kinuha niyo yung baril niya, ano pong sumunod na nangyari? Yun na sir, naputukan ko na. Pero hindi ko talaga sinasadya yun, sir. Hindi ko rin gusto yung nangyari ng ganun. Sinubukan niyo po bang tumakas? Hindi po, sir. Ang inaalala ko, sir, yung pamilya ko. Tsaka pag nakuha agad ako ng ano, sir, baka patayin ako. Yun ang nasa isip ko. Kaya sabi ko, isip ko muna yung pamilya ko kasi may mga umaligid na rin doon ng mga tao doon. Kaya kinuha ko muna sila, sir. Pero ba't po kayo napunta sa Masbate? Kinatid ko po sila, sir.
Para kung may mangyari man sa akin, sir,